Real talk tayo today. Isasabihin ako sa inyo na medyo uncomfortable pero kailangan nyo pong malaman. Most Filipinos don't fail to get Lamia jobs because they are not hardworking. They fail because they are misled, misinformed, and sometimes too trusting. Marami po sa ating mga Pilipino yung halos buhos na po nila yung kanilang oras, panahon, pag-asa at pati na rin po yung kanilang pera para lang po makakuha ng mga Lamia jobs dito sa Canada. Pero sa dulo, wala pong trabaho, walang work permit at wala rin po, naubos din po yung kanilang ipon. Bakit nga po ba ganun yung nangyayari? In this video, pag-uusapan po natin kung bakit po ba maraming mga Pilipinong pumapalya sa Lamia job at kung seryoso po talaga kayo, kailangan nyo po itong marinig. Hindi ko po ito sinasabi para takutin kayo, sinasabi ko po ito guys para protektahan din po kayo. At yun nga, pag-uusapan natin sa video na to kung ano po ba yung mga maling akala, yung scam, yung red flags, at kung ano na rin po yung mga dapat nyo magbaguhin sa strategy nyo kung gusto nyo po talagang magtrabaho dito sa Canada. Hello everyone! Welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. Yun nga guys, in today's video, pag-usapan natin yung about sa Lamia kasi marami rin po mga talaga nagme-message sa akin na nagtatanong about po dito. So ngayon, share ko po sa inyo at disclaimer lang po, hindi po ako licensed consultants or lawyer. This video is based on my research at my personal understanding din po. Always refer to IRCC website for official information. So yun guys, umpisa na po natin. Ano nga po ba talaga ang Lamia? Lamia means Labor Market Impact Assessment. Ito po yung approval from Government of Canada na inaalaw po nila yung isang employer na mag-hire po ng foreign worker. In most cases po, bago kayo mabigyan ng close work permit, kailangan po munang ma-approve yung Lamia na in-applyan ng employer nyo. Lagi nyo pong tatandaan, ang Lamia guys, hindi po kayo ang mag-a-apply. Ang mag-a-apply po niyan is yung employer. Kailangan po sa employer na patunayan niya na nag-try po siya na mag-hire ng mga Canadian citizen or ng permanent resident dito sa Canada. At yung pangatlo po, kailangan din po nila patunayan na tama po yung job ad, sweldo at yung working conditions. At kahit may Lamia na po kayo, hindi pa rin po automatic na work permit approval na po yun. Titingnan pa rin po ni IRCC kung legit po yung job offer nyo at kung nakapasa po kayo sa mga requirements. At ang unang reason po ay hindi po nila naiintindihan yung role ng employer. Akala nila yung Lamia ay para sa worker. Ang Lamia po ay para po sa employer. Marami pong Pinoy ang sobrang focus sa resume, cover letter, ay ate, hardworking naman ako. Pero wala silang idea kung ano po ba talaga ang kailangan gawin ni employer para po ma-approve yung Lamia nila. Yung Lamia guys, kailangan po talagang trabahuin niya ni employer. Kailangan nilang mag-post ng tamang job ad, sa tamang lugar at sa tamang tagal. Kailangan rin po nilang patunayan na walang Canadian citizen or PR na nag-a-apply. Kailangan din po nilang mag-offer ng tamang sweldo na hindi po below sa standard. Kung ang employer mo po ay hindi po seryoso, hindi marunong mag-process, tapos ginagamit lang para kumita, kahit magantay pa po kayo ng ilang buwan, walang mangyayari dyan sa Lamia nyo. Kaya mindset shift nyo guys, dapat hindi lang yung tanong na qualified ba ako, dapat kasama rin po yung legit ba tong employer na to? Capable po ba siya? At handa ba siyang gawin yung tamang Lamia process? Reality check guys, may mga employer na nag-a-apply ng Lamia pero backup option lang po nila ang foreign worker. Kasi kapag may Canadian na biglang nag-apply, tapos na ang laban nyo. Hindi po yan sinasabi ng mga agents at yan po yung totoo. At yung number 2 po na reason, nagbabayad sa Lamia at sa job offer mismo. Ito po yung pinakamasakit guys. Marami pong Pilipino ang nauubos ang ipon dahil dito. Halos every week, marami nagme-message sa akin, Ate MJ, okay lang po ba magbayad ako ng 300,000 pero may Lamia na daw? At may pangalawa na ma'am na natatandaan ko, nagtanong sa akin, Ate MJ, may work permit na raw, basta mag-down payment daw po ako ngayon. Ito po yung kailangan yung marinig. Sa Canada po, hindi po dapat pinapasa sa worker ang Lamia at recruitment cost. Kapag binibenta po ang Lamia or yung job offer, hindi po yung trabaho guys. Product po yan. At madalas sa dulo, wala po kayong work permit, wala kayong trabaho, naubos pa po yung ipon nyo. Kaya mag-iingat po kayo. At yung common signs kung bakit pumapalya dito, sure job pero wala namang transparent document. Walang written breakdown ng bayad, walang resibo, walang kontrata, puro chat lang. Real talk guys. Kung ang offer ay sure Lamia, sure visa, basta magbayad
bayad kayo ngayon? Hindi po yan blessing. Red flag po yan. Let me be very clear. Wala pong guaranteed Lamia. May advertising period, may audit, at may risk ng refusal. Wala pong agency ang may control sa government of Canada. Marami pong Pilipino ang nababaon sa utang dahil dito. Kaya lagi po kayong mag-iingat at huwag po kayong magpapaloko. At yung next reason naman po, weak or fake yung employer. Yung sa papel lang sila magaling. Meron nga silang Lamia, may kontrata, may website, may logo. Pero kapag sinilip nyo po, wala silang solid business history. Tapos yung kanilang address ay residential house or ibang negosyo lang. Tapos walang reviews, wala rin silang real online presence. Madalas ginagamit lang nila yung small business para lang magbenta ng job offers, pero hindi naman talaga sila nag-hire ng foreign workers. Kapag nakita po ito ng Canadian officer, pwede po nilang isipin o sabihin na hindi convincing yung employer nyo. At kahit may Lamia paper ka pa po, pwede pa rin pong ma-refuse yung work permit mo. Kaya tanungin nyo po muna yung sarili nyo. Kung ordinary client ba ako, magtitiwala ba ako sa company na to? Kung ang ikaw mismo may duda, malaki din yung chance na yung officer, ganun din yung makita nila. At yung sunod naman po na reason, hindi tugma yung job offer mo sa tunay mong profile. Common scenario guys, sa Pilipinas, cashier ka, office staff ka, sales, pero sa Canada, bigla kang naging restaurant manager or operations supervisor. Wala kang real experience sa ganitong level ng responsibility. O kaya naman wala kang driving background, pero truck driver ang Lamia job mo na may specific license. Sa papel, pwedeng nailagay ang title, pero ang tanong ng officer, reasonable ba na i-hire ang taong ito para sa trabahong to? Kapag hindi po aligned ang education, work experience, at job duties nyo, pwede po itong maging dahilan ng refusal. Tip ko sa inyo guys, piliin nyo po yung job title na malapit sa totoong experience nyo. Kung lilipat ka ng field, mag-training po muna kayo. Mas okay ang simple pero believable na title. Maraming Pilipino nag-a-apply sa mga non-Lamia friendly jobs tulad ng cashier, receptionist, office admins. Marami pong mga Canadian citizen na ganyan po yung trabaho dito. Pero yung mga Lamia job po, usually involved po yung mga hard labor sa rural areas, long hours or skills na iniiwasan po ng mga Canadians. Kung aircon or city-based naman po ang hanap mo, mataas po ang chance ng denial nun. At ang sunod po na reasons ay magulo o yung documents nyo ay walang malinaw na story. Lagi nyo pong tatandaan, hindi po kayo kilala ni officer. Ang basihan lang po nila ay yung application nyo. Kapag sabog-sabog po yung documents nyo, wala kayong timeline, wala kayong explanation. Ang dating sa kanila ay hindi consistent tong applications na to. At ang mga common problems po dyan ay yung iba-ibang job title sa resume, sa COE at kontrata, walang proof ng work experience, tapos walang paliwanag dun sa mga work gaps. Kailangan guys, pag naglagay kayo, di ba minsan, bakante kayo ng 2 months, lagay nyo doon, unemployed. Ganun po yung sa may work gap. Para tumaas po yung chance nyo, gumawa po kayo ng malinaw na work history story nyo. Ayusin nyo po yung documents nyo para makonect po silang lahat. Huwag po kayo mag-iimbento ng work experience nyo. At lagi nyo pong tatandaan, hindi po sila tumitingin sa isang papel lang. Tinitingnan nila kung magkakakabit at totoo po ba yung mga nasa application nyo. Then yung next, mali po yung expectation sa Lamia. Akala po kasi ng iba, porket may Lamia na, automatic Canada at PR na kagad. Kahit may Lamia kayo guys, pwede pa rin pong ma-refuse dahil sa kung may past immigration issues po kayo, kulang na funds, weak ties, at saka inconsistent documents. Lamia is not a magic key. Stepping stone nyo lang po to dito sa Canada. Marami pong Pilipinong nasasaktan kasi pumasok dito sa Canada na wala po silang long-term plan. Kaya tanungin nyo po muna, hindi lang yung may Lamia ba? Dapat isama nyo rin po yung may malinaw ba akong pathway from this job to PR? Kung wala, baka hindi po Lamia yung kailangan nyo, kundi mas malinaw na plano po muna. At ito yung next na reason, real talk talaga to, yung mga umaasa sa chismis at social media. Takot magbasa ng official website pero araw-araw naka-TikTok at naka-Facebook immigration tips. Naiintindihan ko guys na mahirap magbasa ng English, pero kung ang future nyo po yung nakataya dito, hindi po pwedeng second hand info lang. Kailangan nyo po talagang mag-research ng sa inyo po. Hindi po pwedeng second info lang. Kailangan nyo po mag-deep research para po sa sarili nyong future. Madalas pumapalya kasi mas pinapaniwalaan pa po nila yung mga nagva-viral na video. Mas sinusunod po yung mga kwento ng kapitbahay. Tapos hindi binabasa yung fine print. Hindi mo kailangang maging perfect sa English, pero kailangan nyo po mag-verify. Kahit ako guys, i-double check nyo. Para po sa inyo to, pagdating sa Lamia at work permit, wala pong papalit sa sarili nyo pong research. At yung next po ay yung emotional decisions. Gutom na gutom po tayo sa pag-asa na makarating dito sa Canada na minsan hindi na po natin nakikita yung red flags. Guys, naiintindihan ko, hindi po kayo hinuhusgahan. Alam ko naman po kung gaano kahirap or kabigat yung buhay dyan sa Pilipinas. Pero minsan,
minsan dahil po sa pressure, kahit obvious na po, hindi na po natin nakikita or hindi na natin pinapansin yung mga red flag. Pinipilit natin paniwalaan na baka ito na talaga yon. Ito po yung mga signs na emotions ang nagdadrive po sa inyo. Yung una, hindi ka na nagtatanong ng kontrata. Yung pangalawa, hindi mo na rin po chine-check yung license ng agency. Tapos yung pangatlo, mas pinipilit mong maging okay kahit hindi na. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo guys. Pwede po tayong umasa pero wag nyo pong hayaan na yung pag-asa nyo ay pagkakitaan ng iba. Pwede nyo pong pagsabayin yung faith and wisdom. Pwede po tayong manalangin at syempre, pwede rin po tayong mag-ingat. So ngayon, hindi po tayo matatapos lang po sa puro problema. Gusto ko pong iwan sa inyo yung mga practical steps para po lalong maging mataas po yung chance mo at maging protektado din po kayo. So yung number 1, check the employer, not just the offer. I-google nyo po yung company, i-check nyo rin po yung address sa maps, tapos tingnan nyo rin po kung may legit websites or reviews or social media po yung employer. At magtanong din po kayo, mukha po bang totoong negosyo to? At yung number 2 po, huwag po kayo magbayad sa mga sure lamia job na under the table way. Kung hindi po clear at transparent ang breakdown ng fees, tapos ayaw po nila magbigay ng resibo or ng kontrata, mag-walk away na lang po kayo guys. At yung step 3, piliin nyo po yung job title na align sa tunay nyo pong work experience. Ayusin nyo po yung resume nyo, huwag po kayo mag-imbento ng trabaho. Kung gusto po nyo talaga ng higher level job, mag-invest muna kayo sa skills, sa training at experience nyo. Tapos yung step 4 po, ayusin nyo po yung mga documents nyo. Gumawa po kayo ng folders like ng IDs and passports, education, work experience, employer documents, finances. Siguraduhin nyo po magkakatugma yung dates, yung job titles at saka yung duties. Yung panglima po, gumawa po kayo ng long-term plan, hindi lang po yung makapasok kahit saan. Dapat alam nyo po kung saan pong lugar or province kayo dito sa Canada na gusto nyo po talaga. Yung number 2 po, ano po bang possible PR pathway ng trabaho na ina-applyan nyo? At yung pangatlo po, ilang taon po ba yung willing kayong mag-antay? Kapag malinaw po ang strategy, mas madali po kayong makakapag-desisyon kung worth it po ba yung offer na to sa inyo. Tapos yung number 6, lastly po, do your own research guys. Basahin nyo po yung official government website dito sa Canada. I-verify nyo po lahat ng mga naririnig nyo. Kahit itong sa akin, i-verify din nyo po. Your life, your future, ikaw po yung responsable dyan. At kung seryoso po talaga kayo sa Lamia Pat dito sa Canada, ito po yung additional tips ko po sa inyo. Una po, mag-target po kayo ng mga rural areas dito. Po yung experience nyo sa trabaho, huwag po magbayad ng placement fees, kausapin mismo ang employer, tapos maging ready din po kayo sa possibility ng refusal. Hindi po ito mabilis, hindi rin po ito madali, pero ito po yung totoo. At kung umabot po kayo hanggang dulo guys, I'm proud of you. Hindi po madali pakinggan yung mga ganitong klaseng video kasi lalo na kung matagal mo nang hawak yung Canadian dream nyo. Pero tandaan nyo po, information protects you. Honest talk saves you money, time, and heartache. Kaya kung gusto mo maging handa, gumawa din po ako ng free Lamia reality checklist at nandun po yung list of red flags, mga tanong na dapat nyo pong itanong sa employer agency at mini worksheet para makita kung align ba ang job offer sa life plan mo. Kung gusto nyo po yun, mag-comment lang po kayo sa baba ng Lamia guys. So, yun guys, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo, na-appreciate nyo, nakatulong tong video ko sa inyo ngayon. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron na rin po kayong tanong, question, or feedbacks at gusto pong itakal sa mga next video ko po, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit the notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next one. Lagi po kayo mag-iingat. Bye!